Hi guys! Ngayon naman isi-share ko sa inyo ang bagong update ni SSS kung paano kayo makapag-apply ng SSS Maternity Benefits. So, ngayon nasa mismong SSS website na tayo. Dito, kailangan lang natin mag-login sa ating SSS account. Lagay nyo lang yung user ID at saka password ninyo. Then, click sign in. Ayan, nakapag-sign in na tayo, nasa home na tayo. Dito, dahil ang i-claim natin is benefits, so click natin tong benefits. Then, pag clinic natin yan, i-click natin yan ulit para lalabas yung mapagpipilian. So, hanapin nyo lang dito yung pangalawa, apply for maternity benefit. Ayan. So, dito guys, bago kayo mag-apply dito, so make it sure lang na may approve na kayong disbursement account enrollment module. Dahil pag wala kayong disbursement account module na active, hindi kayo makapag-proceed dito. So, ano nga ba yung disbursement account? So, yung disbursement account, doon ihuhulog ni SSS yung pera or benefits na makukuha nyo dito. Kung kaya ang unang steps na gagawin ninyo is mag-enroll muna kayo ng disbursement account sa inyong disbursement account enrollment module. Then, pag once na ma-approve na ni SSS yung disbursement account ninyo na in-enroll, so pwede na kayong makapag-proceed dito. Then, after the disbursement, dapat updated din yung contact information ninyo. Then, ito naman guys yung complete list of documentary requirements. So, click natin yan. Ayan. So, dito, ito na yung complete list of requirements. So, kung kayo ay CS ba or normal delivery or miscarriage, so nandito lahat ng requirements. Basahin nyo na lang dito guys yung mga updated na mga list of requirements na kailangan yung isubmit depende sa inyong pagpanganak. So, una dito, halimbawa, kung kayo naman is normal yung pag-anak ninyo or live childbirth, so hindi miscarriage, buhay yung bata. So, any of the following. So, ito na yung bagong update guys. Kailangan nyo nang mag-submit ng OR or official receipt. So, kailangan ng OR pag once na ang filing ninyo is if the filing date of maternity benefits application is within 6 months from the date of delivery. So, for more information guys, basahin nyo na yung dito sa baba. So, iyan naman is pag-issue naman ng PSA, ganun din. Isama nyo pag-submit yung OR. So, kailangan lang i-attach nyo or isama nyo pag-attach or pag-submit yung official receipt. Ayan. So, pag kompleto na lahat yung mga kailangan yung i-update at kung okay na yan lahat, click nyo na itong proceed. Then, dito sa date of delivery or miscarriage or ETP, so lagay nyo dito yung month, date, at saka year kung kailan kayo nanganak. Halimbawa, nanganak kayo ng ayan, ganyang date. Halimbawa, April 14, 2023. Then, number of pregnancies. Dito sa number of pregnancies, huwag kayo magkakamali dito. So, kung pang ilang anak nyo yan, is dapat yan yung ilagay ninyo. Halimbawa, pangalawang anak nyo yan. So, pangalawa or 2 yung ilalagay ninyo dyan. Then, click proceed. Ayan. Then, dito, mamimili kayo kung anong klaseng type of delivery ba yung anak ninyo. Halimbawa, live birth naman, buhay naman si baby. So, piliin nyo yung, or i-click nyo yung circle ng live birth. Ayan. Then, kung kayo naman ay solo parent, so, lagyan nyo ng check yung box ng solo parent. Dahil pag once na solo parent kayo at may ID kayo na solo parent kayo, may additional na maternity benefits na makukuha ninyo. Then, dito naman sa with allocated leave credits. So, kung halimbawa naman, gusto nyong ipasa or i-allocate yung leave credits ninyo
So, click nyo lang itong box ng with allocated leave credits. Ayan. Then, lagay nyo dito kung ilang araw yung ipasa ninyo. 1 up to 7 days lamang. So, uncheck lang natin yan. Pag halimbawa, hindi naman natin i-allocate yung leave credits natin. Para naman sa mga miscarriage, halimbawa, miscarriage kayo or ETP. So, dito sa my circle, click nyo yan. Or kung halimbawa, stillbirth or fetal death. So, piliin nyo yung circle ng stillbirth or fetal death. Then, dito naman sa already separated from employment. Date of delivery or miscarriage or ATP occurs within the employment period or within 6 months from the date of separation from employment. Halimbawa naman, within 6 months pa yung pag-resign ninyo sa inyong employer. Halimbawa, nag-resign kayo dahil buntis kayo or di na kayo nakabalik. So, kailangan lagyan nyo ng check. Lagyan nyo ng check yung box dyan sa already separated from employment. Pero kung kayo naman ay mga self-employed, voluntary member, so wag nyo nang lagyan dyan. Then, dito naman sa disbursement account, andito yung naka-enroll na disbursement account niyo. Click nyo lang tong may circle para mapili nyo. Ayan. Then, click proceed. Ayan. So, dito guys, makikita nyo na agad yung estimated amount of benefits ninyo. So, take note dito na ang amount na nakalagay dito is hindi talaga yung mismong makukuha ninyo. Dahil yung iba is late payment. So, pag once na late payment yung contributions ninyo is i-evaluate pa yan ni SSS kung kailan kayo naghulog ng contributions ninyo, kung pasok ba sa eligibility ang months na pinanghuhulog ninyo. Dahil yung iba guys, may bawas dahil halimbawa nagbayad lamang sila or hinabol lamang nila, then hindi nila alam na late payment pala yung contributions nila. So, pag ganon, automatic is mababawasan yung maternity benefits na makukuha ninyo. So, dito naman sa attached documentary requirements, click nyo tong my I. Ito, click nyo yan, yung my I. Pag click nyo yan, lalabas yung mga important reminders. So, dito guys, nakalagay is attach readable colored image or PDF. So, ang tinatanggap lang ni SSS na ipapasa nyong documents or requirements dito na i-attach ninyo is image or PDF file lamang. Kung kaya wag kayong magkakamali dahil kahit ilang beses kayong submit dito ng maternity benefits, i-reject yan if hindi colored or hindi nababasa yung isasubmit yung birth certificate ni baby dito. Kailangan naka-colored, kailangan nababasa, kailangan image yan or kaya naka-PDF. And take note, dapat hindi lalagpas sa 3 MB. So, kung halimbawa naman lagpas sa 3 MB yung pinicturan yung birth certificate ni baby, so ang gagawin nyo lang guys, para mapababa ninyo, may tutorial ako niya. I-search nyo lang sa YouTube, MB to KV Jobs Blog. Lalabas na dyan yung tutorial ko kung paano ninyo pababain yung file size ng inyong requirements sa pag-submit dito. Then, documents issued in foreign country shall be submitted with English translation if applicable naman ito sa inyo. Only documents mentioned in the list of documentary requirements in accordance with the description provided shall be accepted. Then, kailangan kompleto din yung mga requirements ninyo para makapag-proceed kayo on your maternity benefit application. Then, ensure that the attached or scanned photograph documents requirements are complete and with good image to avoid rejection of your maternity benefit application. So, kung halimbawa guys, yung cellphone ninyo, dahil may ibang cellphone na blurred or mababa yung specs, so pag mag-picture kayo gamit ang cellphone ninyo, ito ay hindi nababasa or malabo.
Kung kaya, I suggest kung halimbawa may magandang cellphone, magandang specs yung cellphone ng mga kamag-anak ninyo, so pwede kayong manghiram. Pero kung halimbawa talaga wala kayong cellphone na magamit sa pagpicture ng documents or birth certificate ni baby para mas malinaw, so scan copy na lang kayo sa mga computer shop. So, kailangan kasi dito guys, nababasa yung birth certificate ni baby. So, yun yung pinaka-requirements. Dapat mababasa nila yung lahat ng mga details doon sa birth certificate ni baby. Kung kaya dapat malinaw na malinaw. Dahil pag once na hindi ito nababasa, automatic reject yan kay SSS. So, lahat ng requirements ninyo is i-evaluate or check pa yan ni SSS kung tama ba or may mali ba sa mga information nito. Kung kaya, maghintay kayo kung ito ba ay approved or rejected. So, mag-i-email sila once na rejected or approved. Ayan, so basahin nyo na lang yan guys, yung mga important reminders for more information. So, ngayon, pag i-attach nyo na yung birth. So, ngayon, dito, ang requirements lamang is proof of child's birth. So, ano nga ba yung katibayan ninyo na kayo ay nanganak or kaya kayo ay nakunan? Ayan, so click nyo tong choose document. Then, ayan. Then, dito, make it sure na sa inyong files is andito na yung pinicturan yung birth certificate ni baby. Then, scroll nyo lang, hanapin nyo yung birth certificate ni baby na pinicturan ninyo or yung scan copy. So, halimbawa, ito na yon, ito yung ipapasa natin. Ito yung birth certificate ni baby. Click nyo lang yan. Ayan. Dito nyo makikita yung pinicturan yung birth certificate ni baby. Then, makikita nyo din dito guys, yung file size. So, makikita nyo dito kung ilang MB. Ayan, 4.92. Ayan, so 4.89. So, yung mga ganyan is hindi pwede dahil ang maximum file size lamang is 3 MB lamang. Halimbawa, ito na yung birth certificate ni baby. Click natin yan. Ayan. So, andito na yung file name. So, okay na yan. Ngayon, click na natin tong proceed. Then, dito guys, bago kayo mag-submit, make it sure lang na na-review nyo yung pinasa nyong requirements. So, click nyo tong review. Pag click nyo yan, makikita nyo dito yung birth certificate ni baby. So, click nyo yung close. Ayan. Then, pag na-review nyo na at tama naman yung na-attach nyong requirements, so dito pala guys, para for dalawang requirements yung ma-attach ninyo, kailangan naka-PDF yung files ninyo. So, halimbawa, ang pinicturan nyo is yung birth certificate at ang OR. Halimbawa, dahil dalawa yung requirements na ipapasa ninyo, ang OR at birth certificate ni baby is kailangan naka-PDF file yung ipasa ninyo. So, kung paano naman mag-PDF file is i-search nyo lang sa YouTube, PDF Jubes Vlog. Lalabas na dyan ang tutorial ko kung paano kayo makapagpa-PDF. So, para dalawang documents or more ang maipasa ninyo dito. So, lalo na sa mga may iba pang mga requirements, tulad ng mga galing sa separation ng from employment. So, mas marami silang requirements na ipapasa dito. So, kailangan naka-PDF yung files na ipapasa ninyo. Dahil pag once na naka-PDF yan, maraming documents ang i-attach ninyo sa isang files. Kung kaya, kailangan naka-PDF yung ipsa-submit or ipapasa nyong files dito. So, after nyo na ito ma-review at tama naman yung na-attach nyong requirements, so, click nyo na tong my box. Then, pag na-check na yung box, click nyo na itong I certify and submit. Then, pag na-certify and submit nyo na yan guys, lalabas na dyan yung you have successful submitted your
maternity benefits applications. Mag-email naman si SSS na tanggap nila yung application ninyo. So, hindi pa yun yung email na matatanggap ninyo. Sa pangalawang email ni SSS, doon nyo malalaman kung approve or rejected yung pinasa nyong requirements. So, doon sa email nila, doon nyo din malalaman kung ano nga bang reasons kung bakit rejected. Pero kung ito ay pa-approve na, so maghintay na lamang kayo ng 1 to 2 weeks para maipasok ni SSS yung pera sa inyong disbursement account. So, ganun lang guys kung paano kayo makapag-apply ng inyong SSS maternity benefits online. So, kung kayo ay bago sa aking vlog, please consider to subscribe para updated kayo lagi sa mga videos ko. Thank you for watching!